mga guys! Nasa likod ko ngayon yung bagong biling sasakyan natin. Kung mapapansin nyo, hindi na dito nakapark yung Civic kasi yun yung pinalit natin dito. Konting background lang, no? Ito yung tinatawag nilang Acura MDX. So, categorized siya as a luxury SUV. Dun sa Acura, ito yung pinakamalaki kasi ito yung 7-seater. Meron sila ng RDX and may mga sedan sila. Pero yung RDX is para kasing laki ng CR-V at saka ng RAV4. Ito yung kasing laki ng Pilot. I think mas malaki konti ito sa Pilot based on dun sa dimension niya. Background lang pala, no? Bakit ito yung pinili namin? Since 2011, nung pumunta ako dito una sa Amerika, nakita ko na tong yung mga lumang MDX before. Sobrang nagagandahan talaga ako. And I remember minsan meron akong kaibigan na nagchat-chat kami and sabi ko sa kanya na ang pangarap ko talagang bilhin is parang yung MDX. Bakit hindi Lexus or bakit hindi Mercedes or BMW? Ito talaga yung gustong-gusto ko. Bakit? Kasi parang nung pag nakikita ko siya sa kalsada nun, sobrang lapad. And at the same time, fan talaga ako ng Honda. And ang Acura is sister company ng Honda. Bale sila yung parang luxury car ng Honda. Katulad ng Lexus, Toyota, gano'n. At hindi lang ako masyado into German car. So, hindi lingid sa kaalaman nyo. And nakikita nyo naman sa previous vlog since the beginning of the vlog na Honda na talaga ang car namin. Nagsimula kami sa CR-V and then bumili kami ng white na Civic. Then after that, bumili ako ng Accord. Then pinalit ko yung white Civic into black Civic. Then trinade in ko yung CR-V namin into Pilot. Then trinade in ko ulit yung Pilot to a newer Pilot after that. Then this is the last car na binili namin. Hindi ko pala binili. Nilis. So, para sa kaalaman ng iba, lease lang to. So, ang pinagkaiba ng lease is meron lang siyang specific time duration na sa'yo yung car. And binabayaran mo usually yung depreciation ng car. Hindi yung buong amount ng car ang binabayaran mo. So, for example, sa mga car na binili ko dati or nilis ko dati is hanggang 3 taon lang yung yung lease namin. Anong rason ulit? Bakit kami nagli-lease? It's because, yun nga, hindi ako mapakali para kung bata na pag may nakitang bagong laruan is bumibili. For me, hindi practical yung bumibili ka ng sasakyan para sa akin. Sa iba, practical yon. Dahil pag natapos na nilang bayaran yung sasakyan, maintenance na lang yung gagawin nila, and wala na silang babayarang ibang cost, diba? For me, hindi practical kasi mahilig kaming magpalit ng sasakyan, especially kung may bagong technology. Gusto naming masubukan yung mga bagong technology. So, parang kinuha mo yung sasakyan, babayaran ko ito ngayon buwan-buwan, yun yung parang depreciation niya. So, nababawasan yung presyo ng car, at the same time, binabayaran ko yung bawas ng presyo ng car. By the end of the 3 years, kung gusto ko siyang i-retain, pwede ko siyang i-buy out. Yung presyo ng pag-buyout ko is yung presyo niya after 3 years, yung depreciated value na niya. Which is yun yung binayaran ko. So pwede ko siyang bilhin na sa second hand, pero yung unang gumamit is ako rin, di ba? So parang brand new pa rin na sa akin. Pero kung ayaw mo na, ibalik mo. And most of the time, dahil mayroon silang parang loyalty recognition, ganon, hindi ka na magbabayad ng any down payment or anything. Lalabas ka na lang ng may bagong sasakyan at itutuloy mo na lang yung bayad mo monthly. So parang ganun ang lease. The same thing with kahit na car na tawag dito, binili mo na. Kailangan mo pa rin magtabi ng pera para just in case masira, meron kang pang maintenance sa kotse mo. So kasi kailangan mo pa rin magpalit ng brake pads, kailangan mo pa rin magpalit ng gulong, filter, kung may nasira sa makina. So, gagastos ka pa rin. Unlike pag-lease, since 3 years lang sa'yo, it's impossible na masira ka agad siya within 3 years. Kasi kahit na masira siya within 3 years, may warranty siya. So, yan. Bubuksan natin.
So, pasok tayo. So, bago tayo pumasok, no, ang rim nito is 20. Ito yung back cabin niya. Makikita nyo, mayroon siyang accent light na red. Yun, namatay dahil hindi pa umaandar. Then, para ma-access mo yung upuan sa likod, pindutin mo lang to. Yan. So, mayroon pa siyang upuan dyan sa likod. So, pwede mong itaas tong mga to. Pero hindi ko na itataas kasi kanina binaba ko. Para mas maluwag dun sa likod niya konti. So, yan. So, para siyang captain seat, no? Na itataas mo rin to kung just in case. So, just in case meron kayong pangatlong tao, pwede siyang umupo dyan. Pwedeng kasyang 3. And at the same time, itong upuan na to, na i-adjust din. Yan. And pwede mo rin siyang ganyan. Okay? So, ganyan ang itsura niya sa likod. And may speaker din siya dito. May metal accent siya. At meron din siyang window blinds. Yan. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa loob, no? Pwede kang mag-set ng chair na 3. So 3 settings yung upuan niya. So ito yung settings nila, number 2. So pag dala-dala mo yung number 2 na susi, ganito yung mag-itsura, which is sobrang lapit na sa may manabela. Talaga, ganito siya kalapit mag-drive. Then pag number 3, so si kuya, ganito yung set niya. Papansin nyo pati yung manibela nagmo-move at the same time yung upuan nagmo-move din. And ito yung akin. So kung malayo, ganyan. So yun. Yun yung isa sa mga features niya. At the same time, meron siyang ESL Studio na speaker. I think 16 speaker yata ito. So para siyang naka 3D surround. So pag nagpatugtog ka dito sa loob is para siyang concert. And yun. Napakalinis ng pagkakagawa nila ng cabin, yung accessible, madaling intindihan. Ang ayaw ko lang dito is yung yung navigation niya sa infotainment. Pansin niyo, napakaganda ng detailing nila ng sasakyan. So may itong specific model na to is meron siyang metal accent, no? And yung speaker niya is metal din. Ito yung speaker niya, ESL Studio. And may mga accent din siya ng metal dun sa may control niya dito. Yan, nandiyan yung handbrake, pero button na lang siya. Ngayon, meron dito 21 inches na screen. And ito yung manibela niya. So, wala siyang pinagkaiba sa Honda controls. So, almost parehas. At the same time, may paddle shifter siya dyan sa likod. Gusto ko yung feeling ng paddle shifter niya. Napakaganda nung texture. At ito yung controls. Basically, ito yung dito sa may volume. Ito naman din sa may cruise control. So ito, pwede mo na siyang pasundin or adaptive cruise control ang tawag nila doon. So kung may sasakyan sa harapan mo, is basically susundan lang niya yung speed. And then ito yung infotainment system nila. Mapapansin nyo, naka-default siya sa Apple CarPlay kasi wireless na yung upper CarPlay nito. So kahit na nagka-camera tayo ngayon, yung upper CarPlay na nagpe-play dyan is galing dito sa phone ko na walang wire. And then ito yung controls niya. Meron dito yung USB. Meron ditong brake hold. Ito yung auto shut off na pagka nasa traffic ka at hindi gumagalaw yung sasakyan, namamatay. Then pagka go na ulit, pag inapakan mo yung gas, mag-under ulit. Ito yung hindi ko masyadong gusto, yung mousepad nitong nitong infotainment system. Hindi ko siya masyadong trip kasi hindi siya madaling gamitin. Pero sabi nila masasanay ka din.
Ito yung control ng ng volume knob. And ito yung dynamic mode na tinatawag nila, na pwede kang magpalit-palit ng kung anong gusto mong settings. So katulad niyan is no, normal, sports, normal, comfort, is no. So para siyang Gran Turismo, no? Para siyang game. So meron siyang ganung mode. So ilalagay ko lang siya sa comfort kasi yun yung gusto kong settings niya. So ito yung wireless charger niya. Lalagay mo lang dyan yung phone mo and mag-charge na siya. Okay din yung lagayan niya ng wire at saka compartment dito. Maluwag. Hindi ganun kaluwag hindi kasing luwag nung Pilot namin. Pero okay na. And another top layer compartment. So yun, yan, may panoramic moonroof siya. Bale, na-open mong hanggang likod. At ano pa bang meron dito? Yan, yung Milano leather ang tinatawag nila. So medyo naka-auto, meaning nire-regulate niya yung yung lamig ng leather at saka yung init ng leather. So hindi kayong parang uupo, magugulat ka dahil malamig. Marami pa siyang feature, no, katulad ng Alexa. So basically pag sinabi mong Alexa, ayan, dahil connected siya sa phone ko, pag sinabi mo yung salitang yon, yung A is magdi-disconnect siya sa camera kasi connected nga yung phone ko. And yun, may rain sensing wiper siya. Heated yung side mirror niya. So meron na rin siyang parang alert kung mayroong nakasunod sa'yo sa likod. So ang tawag nila doon, hindi ko alam ang tawag doon eh. So yun. And pinaka-importante sa lahat is syempre yung sensing, yung auto sensing niya. And yun, LED yung mga lights niya dito sa loob. So kahit maiwan mo siguro yan, hindi mauubos yung battery mo. Isa rin yun sa importante. At the same time, meron siya ditong access ng garage. So ito, pwede mong pindutin dyan, set para sa garage opener mo. So yun, yun pa pala yung pinakagusto ko, yung may LED accent siyang ganyan. So pwede mong palitan yung kulay na yan. So tingnan natin vehicle lighting setup, accent lighting. So sa ngayon nakaset siya sa red. Palitan natin ng ibang kulay, blue. Napansin nyo, nagpalit yung kulay. So pwede mong palit-palitan yung accent. And may ilaw din siya sa ilalim. Hindi nyo lang napapansin, pero yan, may ilaw siya, nag-ilaw siya sa ilalim doon, kasama sa accent niya yun. So yan, yun lang guys. Yun nga pala, wala na siyang cambio. Ano na lang siya, buttons. Brake hold, meaning pagka nasa traffic light ka and huminto ka, kahit na hindi mo siya ilagay sa neutral or kahit na hindi mo siya i-handbrake, hindi siya tatakbo. Tatakbo lang siya pag inapakan mo ulit yung gas. Yun. So yan guys, thank you so much sa pagsama nyo sa akin dito sa car tour natin, no? So sana na-enjoy nyo yung video natin and kahit paano nailibot ko kayo konting specification ng car. And yeah, siguro i-keep namin tong car na to for a while muna kasi syempre napakamahal din na na continue namin yung bayad after 3 years. Depende kung syempre kung maraming maintenance, katulad nga nung sinabi ko kanina, I cannot afford maintenance ng car. So baka ibalik na rin namin and palitan ng mas bago. So yun lang guys siguro, and sana nag-enjoy kayo, and thank you so much and God bless, no? Thank you.